Kauumpisa pa lang ng taon pero meron na po mga intrigang pumapasok. Rowena Guanzon, gustong higitan si Cara David. Mga DDS vloggers, confirmed na bayaran? At ano kaya ang pinaka-highlight ng ating 2025? Meron pong hiling, pakiusap ang ating Presidenteng Bongbong Marcos. Sa kanyang mensahe ngayong bagong taon, sabi ng ating Presidente, hinihiling ko sa inyong lahat na ipagdasal ako at naway magtagumpay ako. Nais kong maglingkod ng maayos para sa bansang ito. Sapagkat kapag nagtagumpay ang Pangulo, magtatagumpay din ang bansa. O di ba naman totoo yan? Kapag nagtagumpay ang ating Presidente, para iangat ang buhay ng bawat isa sa atin kahit na anuman ang iyong kulay at partido, magtatagumpay po lahat tayo, magtatagumpay ang bansa. Pero para sa mga DDS, ayaw nila yan. Ayaw po nilang makitang magtagumpay ang ating Presidente. Kasi mapapahiya sila kapag nagtagumpay si President Bongbong Marcos na iangat ang antas ng buhay ng ating mga Pilipino. Kasi para sa mga DDS, gusto nilang makita ng buong mundo na failure ang ating Presidente. Yun ang kanilang goal, kaya gusto nga nilang ibagsak si President Bongbong Marcos. Ipakita sa buong mundo, hindi lang sa mga Pilipino, na siya ay isang weak leader. Na hanggang ngayon, hindi naman nila maibagsak. Paano? Ang ginagawa nila, ina-underestimate nila si President Bongbong Marcos. Kahit na anong gawin nila, hindi sila nagtatagumpay. Kaya napapahiya sila at mapapahiya sila lalo kung umabot si President Bongbong Marcos sa 2028. Kaya this year, mas matitindi ang kanilang gagawin para maagaw ang kapangyarihan kay President Bongbong Marcos na ngayon pa lang sasabihin na natin na hindi po sila magtatagumpay. Mukhang yan ang nakikita ni Rowena Guanzon na magtatagumpay si President Bongbong Marcos hanggang 2028. Kaya nung hiniling ng ating Presidente na ipagdasal daw siya, nakakita ng pagkakataon si Rowena Guanzon para hindi na umabot si Bongbong Marcos sa 2028. So sa kanyang official Facebook, mabilis na tumugon si Attorney Guanzon at tahasang ipinahayag na iba ang laman ng kanyang panalangin para sa Pangulo. Sabi ni Guanzon, iba ang pinagdadasal ko para kay BBM. Alam nyo na yun. Lord, kunin nyo na siya. Ay nako, gusto talagang higitan ni Rowena Guanzon ang hiling ni Cara David. Dahil kung tatandaan po natin, ang birthday wish ni Cara David ay sana mamatay na lahat ng kurakot sa bansang ito. At hindi ba, pinagmamalaki pa ni Cara David na 4 na daw ang kanyang napapatay. Kita nyo na ang epekto ng Duterte legacy. Nakuha kasi nila yan kay Rodrigo Duterte na napakadaling aminin na siya ay marami ng napatay. So parang ordinaryo na lang sa ating mga Pilipino ang humiling, mag-wish na sana mamatay na si ganito, sana mamatay na si ganyan. Ayaw magpadaig ni Rowena Guanzon dahil ang hiling ni Cara David, mamatay na lahat ng kurakot. So kailangan higitan ni Rowena Guanzon yan. Kaya ang gusto ni Rowena Guanzon, ang Presidente mismo ang kunin na ni Lord. Ito lagi kong sinasabi, yung ganyang mga panalangin, yung ganyang mga wish, dahil yung kay Cara David, wish, hiling. Itong kay Rowena Guanzon, hindi lang basta wish panalangin na talaga At ang kanyang panalangin sa ating Panginoon Diyos, kunin na si President Bongbong Marcos. Paano mangyayaring kukunin ni Lord si PBBM? Ang Panginoon ang naglagay sa kanya dyan sa pwesto niya. O baka nakakalimutan niya ni Rowena Guanzon. Ipinipilit kasi nila na ilagay si Sara Duterte sa pwesto. Hindi naman yun ang plano ng Diyos. Kung sakaling manalo si Sara Duterte sa 2028, no questions asked. Yun ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Dayain man nila, gumawa man sila ng milagro, kahit na ano, kung siya ang mananalo sa 2028, kahit na ako, sasabihin ko, yun ang gusto ng Panginoon Diyos, na ang ipalit niya kay Bongbong Marcos ay si Sara Duterte. So that, I have to see. Hihintayin ko ang 2028. Kung manalo si Sara Duterte, I have no choice but to accept the fact na siya ang itinilaga ng Diyos. Dahil ano ba ang sabi sa Biblia?
lahat ng namumuno ay ang Diyos ang nagtalaga. So, kung siya ang nagtalaga ng bawat leader, wala tayong karapatan hilingin o idasal sa kanya na kunin niya na kung sino ang kanyang inupo. Dahil sabihin man ng mga DDS, nagkamali ang Diyos eh. Kurakot pala, magnanakaw pala, mamamatay tao pala itong inilagay niya si Bongbong Marcos eh. Sigurado, Diyos ang gagawa ng paraan para alisin si Bongbong sa kanyang pwesto. But never to kill the one na nilagay niya sa pwesto. Dahil hindi ako and never akong maniniwala na papatay ang Diyos kahit na ayaw niya na doon sa taong inilagay niya para mamuno. Unless siya ay bastusin at tawaging stupid God. Dahil may paraan ang Diyos eh. Tinawag siyang stupido ni Rodrigo Duterte. Pinatay ba ng Diyos si Digong? Hindi. Anong ginawa? Ayun, itinapon sa dahig. Ngayon, kung para sa ating Panginoon, may ginawa si Bongbong Marcos na hindi karapat-dapat at para sa ating Panginoon, isang malaking kasalanan, siya ang gagawa ng paraan para alisin si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. At wala sa atin, kahit na si Rowena Guanzon ka pa, ang may karapatang hilingin sa ating Diyos na kunin na si Bongbong Marcos. Kasi nga naman, kung aabot si Bongbong Marcos hanggang 2028, mapapahiya po lahat ng DDS dahil lahat na ginawa nila para maalis sa pwesto si Bongbong Marcos. Pero hanggang ngayon, 2026 na, siya pa rin ang ating presidente. So itong hiling, actually hindi hiling eh. Kasi yung hiling, ginawa na ni Cara David. Di ba yun ang kanyang birthday wish? Na mamatay na lahat ng kurakot at may 4 na nga daw siya napapatay. So, paniwalang-paniwala si Cara David na dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Sa tingin nyo, Diyos ang tumupad sa kahilingan ni Cara David? So, mas grabe itong kay Rowena Guanzon. Hindi lang siya basta nagwi-wish o humihiling. Siya ay nagdarasal sa ating Panginoon Diyos na kunin na sana si President Bongbong Marcos. Naku, maghintay kayo ng karma ninyo. Dahil dyan pa lang sa panalangin ni Rowena Guanzon, alam ko na si Rowena Guanzon, kung nagsisimba man siya, hindi niya alam ang totoong kahulugan ng pagiging tunay na Kristiyano. Because a true Christian will never talk ill o humiling ng masama para sa kanyang kapwa. Dahil yung ganyang panalangin po turns into a curse. Nagiging sumpa po yan. At kapag ikaw ay nagsumpa ng iyong kapwa, it will surely come back to you. So, hintayin na lang po natin kung anong karma ang aabutin ni Rowena Guanzon. Ay, kapapasok lang ng bagong taon. Nagkakabukuhan na po itong mga DDS. Dahil lumabas po kahapon yata itong blind item na ito. Sabi dun sa blind item, sino itong vlogger na todo pasosyal pero nanakbo ng sweldo ng mga DDS vloggers. #Davao City. Tapos may napanood ako na isang DDS vlogger ang naglabas ng issue na to at tinatanong kung bakit niya tinakbo yung sweldo ng mga DDS vloggers. So doon pa lang sa DDS na naglabas ng issue na to, kinukonfirm niya na bayaran ang mga DDS vloggers. Tapos kung makapagbintang sila sa mga BBM vloggers, sasabihin bayaran. Ako nga 3 taon na po akong BBM vlogger. And once in a while, nakakatanggap pa rin ako ng message o comment na bayaran daw ako. Na nung una, lagi kong sinasabi, mapatunayan nyo lang na ako ay tumanggap kahit na pisong duling mula kay President Bongbong Marcos, ibibigay ko sa inyo ang buong sweldo ko for that month, walang labis, walang kulang. Patunayan nyo lang. Lalo na yung mga nagsasabing ako ay bayaran. Yun ang challenge ko. Lagi kong challenge sa kanila yan. Patunayan nyo, yung may resibo na ako ay tumanggap kahit piso kay President Bongbong. Kung ano man ang natatanggap ko sa YouTube, sa inyo na yung 1 buwan na yon. No ifs, no buts. Basta patunayan nyo lang na ako ay bayaran. Wala namang tumatanggap ng challenge na yon. So, kapag nakakabasa ako na bayaran daw ako, ini-ignore ko na lang. Because I know the truth, never po akong nabayaran kahit na piso ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. And I am proud of it.
pro-BBM vlogger po ako na hindi tumatanggap ng pera. So, kung sakaling may makita ko na hindi ko magustuhan sa administrasyon o kay President Bongbong mismo, hindi po ako mangingiming magsalita to air my side kung ayaw ko man sa ginawa niya. Ito ngayon, yung mga nagbibintang na mga DDS na bayaran daw ang mga BBM vloggers, ito konfirmasyon, no? Sinabi ng kapwa DDS nila na tinakbo daw ng isang DDS ang sweldo ng mga DDS vloggers. Ano ba yan? Sila nag-aaway. Natandaan niyo yung away ni Joey De Viver ba to at ni Tio Moreno kay Maharlika? Ang pinag-aawayan nila, pera? Kaya maraming mga DDS ang nahihiyang tawagin silang DDS. Hindi ba si Rowena Guanzon, si Malutequia, at ang rinig ko itong si Magalong, at itong si Tio Moreno, na sinasabing hindi daw siya DDS. And speaking of Tio Moreno, siya pala yung sinasabi sa blind item. Siya daw ang nagtakbo sa pera na bayad sana sa mga DDS vloggers. Nagsalita si Tio Moreno. Post ni Tio Moreno sa kanyang page. Sa mga DDS vloggers na tinakbo ko raw ang sahod, pasensya po sa inyong lahat. Binili ko ng Louis Vuitton Trocadero wearable wallet ang mga sahod ninyo. Ha 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 ha. Also, 1 month ang vacation ko. Gagamitin ko muna ito dito dahil puro makalan 18 ang iniinom namin. Baka ma-short ang travel budget ko. Hintayin nyo na lang pag-uwi ko, makakasahod din kayo. Patience is a virtue. Waiting is the key. So, kung nang iinsulto to o may sarcasm itong post ni Tio Moreno, ang kanyang pinariringgan, yung kapwa DDS niya na pinagbintangan siya na tinakbo niya yung pera ng mga DDS vloggers. Totoo man o hindi na tinakbo niya yung pera o yung sahod ng mga DDS vloggers, isa lang ang pinatutunayan niyan. Bayaran ang mga DDS vloggers. Dahil sa kampo na nila mismo nanggaling. Sabi na nag-akusa kay Tio Moreno, tinakbo daw ni Tio Moreno yung sahod ng mga vloggers ng DDS. Dito naman sa post ni Tio Moreno, pang-iinsulto man o sarcasm itong sinasabi niya na maghintay daw kayo. Next month daw pag-uwi niya, makakasweldo din kayo. So sila nagpapatwitsadahan, sila nagbibintangan. At tulad nung away ni Joey De Viver at ni Maharlika tungkol sa pera, pera na naman itong pinag-aawayan nila. Yan po kasi talaga ang resulta na mahina ang pundasyon ng kanilang pinaglalaban. Pera-pera na lang talaga ang umiikot at nagpapaikot sa kanila. Dahil sila mismo ang umaamin na bayaran ang mga vloggers nila. So dun sa mga bayarang vloggers, hintayin nyo na lang daw ang pag-uwi ni Tio Moreno dahil makakasahod din naman daw kayo. Ay nako, mga galawang DDS talaga, no? Gawain nila, ibinabato sa iba para magmukha silang malinis. Pero lalabas at lalabas din po ang katotohanan. At para sa aking pagsasara ng programang ito ngayong araw, ano po ba para sa inyo ang pinaka-highlight nung nagdaang 2025? Napakadami pong naging balita. Too many to mention para isa-isain pa. Pero alam nyo kung ano ang pinaka-highlight na happening ngayong 2025? Ito po yun. Kayo po, agree ba kayo na ang pinaka-highlight ng 2025 ay ang pagkakalipad kay former President Rodrigo Duterte sa dahig?